Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's si Harry Roque, tuwan-tuwa mga kababayan. Tuwan-tuwa po si Harry Roque at nag-post po siya ng nilabas na approval and trust ratings ng Publicus Asia Incorporated. Ito po yung 2024 pahayag end of the year. Ang survey period November 29 to December 3, 2024 at ang pinagbasihan mga kababayan ay 1,500 na respondents. At tuwan-tuwa po si Harry Roque. Ito basahin ko lang yung kanyang caption. Binabato ng putik pero pinaka-approve at pinagkakatiwalaan pa rin. Congrats BP Sara. Great Christmas gift. Alam mo Harry Roque, magpapasko na, lumabas ka na. Saan ka ba? Alam ko nasa ibang bansa ito mga kababayan eh. Sabi nila, nasa UAE ata ito eh. Nasa Dubai? Nasa Dubai ba? Ay, Pasko na Harry Roque, lumabas ka na. Dakdak ka ng dakdak sa social media, ayaw mo harapin yung kaso mo rito sa Pilipinas. Kasi ito mga kababayan, lumapit sa Supreme Court pero sinopla lang ng Supreme Court. At ayan, nagtatago mga kababayan. Ewan ko kung wala na, hindi na cute. Hindi na cute itong si Harry Roque mga kababayan. At wala na, pangit na. Hindi na siya yung bouncing baby boy. Wala na mga kababayan. Well anyway, nag-post po siya, tuwan-tuwa po siya dito po sa inilabas ng Publicus Asia Incorporated. Ito po yung approval and trust ratings ng top 5 government officials mga kababayan. Bakit siya tuwan-tuwa? Kasi nga daw mataas pa rin ang approval at trust ratings ni Sara Duterte. Okay, tingnan muna natin. Dito sa kay Presidente Bongbong Marcos, ang approval ratings ni PBBM noong third quarter ng 2024 ay 43. At ngayon, itong patapos na po ang taon ay naging 33. So bumaba ng 10 mga kababayan Bumaba ng 10. At yung kanyang trust ratings ay 32 noong third quarter at ngayong end of year ay naging 23. So bumaba po ng siyam na puntos mga kababayan. At tingnan naman natin itong kay Romualdez kasi itong kay Romualdez siya ngayon ang may pinakamababang trust at approval ratings ayon po sa Publicus Asia. Ang approval rating ni Romualdez nung quarter number 3 ng 2024 ay 25. Bumaba po siya ng 5 puntos. Ngayong end of year naging 20. At ang kanyang 18 na trust ratings ng third quarter ay naging 13. Ngayon pong magtatapos ng taong 2024. So sobrang baba. At si Chis Escudero bumaba rin mga kababayan. Third quarter ng 2024 ay approval niya ay 41. Ngayong magtatapos ng taon 37. Ang kanyang trust ratings noon ay 28. Ngayon ay 26 na lang. So bumaba man, konti lang. At eto na, Sara Duterte mga kababayan, nung third quarter ng 2024, 40 ang kanyang approval rating. So mas mataas pa noon si Presidente Bongbong Marcos na 43. At ang kanyang trust ratings ay 33, mas mataas ng 1 point kay PBBM nung third quarter ng 2024. At ngayon, sa mga panahon na to, ayon po sa Publicus Asia, ang kanyang approval ratings ay bumaba. Pero 3 points lang ang binaba. Kaya naging 37. Na ngayon ay mas mataas na kaysa kay PBBM na 33. At yung kanyang trust ratings ay 31 na kumpara ang layo kasi kay PBBM 23. So mas mataas na ngayon ang approval ratings at trust ratings si Sara Duterte kay PBBM, kay Chis Escudero at kay Romualdez at kay Chief Justice Alexander Gesmundo.
Kaya naman tuwan-tuwa si Harry Roque. Ngayon, ako mga kababayan, nakakapagtaka lang, ako nagtataka lang, paanong nangyari na itong mga panahon nito ay puro anomalya ang nadidiskubre laban po kay Sara Duterte. Nauungkat yung mga kalokohan na nangyari po dyan sa DepEd at maging dito po sa Office of the Vice President. At siya po ay sinampahan ng patong-patong na kaso dahil po sa pinagsasabi niya na pinagbantaan niya si Presidente Marcos, nagugurgurin niya in case na may mangyari sa kanya. Gugurgurin niya rin daw si First Lady at pati na rin itong si Romualdez. O dahil dyan siya ay pinatawag na NBI na hindi niya naman sinipot kaya pinag-aaralan siyang kasuhan. At meron din siyang 3 impeachment case. So, paano nangyari na imbis na bumaba, tumaas pa rin ang kanyang approval rating, ay actually bumaba. Bumaba yung kanyang approval rating, pero mataas pa rin kumpara kay Presidente Marcos at kay Romualdez. Pati yung kanyang trust ratings, bumaba, pero mas mataas pa rin. Kumbaga, mas bumaba, mas malaki ang binaba ni Marcos at ni Romualdez kaysa kay Sara Duterte. Ayon yan sa Publicos Asia. Tanong ko lang, Publicos Asia, tanong lang huwag ka walang pikunan Saan ka ba nagtanong? Sino ba yung mga tinanong mo? Baka naman mga DDA sa mga itinanong mo. Baka mga DDA sa mga tinanong mo, yung mga Duterte supporter. Dapat transparent ka. Yung base mo na 1,500 dapat naka-indicate kung saang lugar at kung, kasi baka tinanong mo, panay mga taga-Davao. Di ba dapat sinulat nyo rin kung saan yung kung sino-sino yung mga tinanong. At pwede naman mga kababayan na kaya bumaba lang ng kaunti, baka naman yung ibang mga tao imbis na magalit natuwa doon sa drama ni Sara Duterte. Kasi alam niyo mga kababayan marami pong mga tao ang mas gusto po doon sa sa palamura, doon sa talagang naghahamon ng away, doon sa talagang nagbabanta. May mga taong ganoon yung alam mo yung criminal minds. Ganun po marami tao pong ganoon na mas natutuwa kapag ang isang politiko ay nakikipagbardagulan. Tingnan niyo si Vice Ganda, ang daming followers. Kasi yung ibang tao gusto bardagulan. Ayaw nila ng katahimikan, gusto nila bardagulan. Natutuwa sila kapag mayroong bardagulan. Siguro, bumaba man yung kanyang trust and approval ratings. Konti lang kasi iba, mas gusto yung gano'n, yung bardagulan. At natutuwa sila. Hindi naman ibig sabihin natutuwa, gusto na nila. Ito maliliwanagin ko lang mga kababayan hindi porke natutuwa sila, gusto na nila yung gano'n. Kumpara natin, tingnan nyo, kung matatandaan nyo si Rendon Labrador. Si Rendon Labrador, maraming followers yan. Pero hindi lahat na nagka-follow sa kanya, gusto siya. Kaya nagka-follow sa kanya kasi gusto nila yung bardagulan, di ba? Si Rendon Labrador, mahilig mambardagul ng mahilig mamuna. Si Makagago, di ba ganun din yan talagang nagtumitira. Kasi gusto nila yung ganon, pero hindi ibig sabihin gusto nila yung tao. Nag-follow sila dun sa tao. Gusto lang kasi nila makarinig ng mga issue ng bardagulan. So malamang ganun din dito kay Sara Duterte. Hindi nila gusto si Sara Duterte. Ang gusto lang nila yung ginagawa. Kumbaga, nag-enjoy sila dun kapag si Sara Duterte nagsasalita na, nang babardagol at diretsahan kasi magsalita to Parang si Digong Duterte. Kung maraming natutuwa kay Duterte, kay Digong Duterte dahil palamura, mas maraming tuloy natutuwa kay Sara Duterte kasi palamura rin pala to. At matindi ba? Talaga nagbabanta pa na gugurgurin niya yung presidente, gugurgurin. Kung baga direct Hindi na nagpapasintabi, talagang diretsuhan. Magbabanggit ng pangalan si Claire Castro, hindi si Claire Castro, si Franz Castro, pati yung mga miyembro ng Makabayan, mga miyembro ng Kabataan Party List ba yun? So, maraming tao ang gano'n. Mas gusto nila yung direktahan.
ng babardagol ng kapwa niya politiko, pero hindi ibig sabihin gusto nila. Gusto lang nila makarinig ng issue kasi pag nakafollow ka, sinusundan mo siya, yun siguro yun ang nararamdaman ng mga tao. Mas gusto nila yung ganun. Kaya siguro ito yung nangyayari. Kaya ako nagbababala, nag-warning ako sa ating mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang, dapat isipin niyo yung inyong mga mahal sa buhay, yung mga future na magiging anak ninyo o mga anak ninyo. Isipin niyo yung kinabukasan nila. Kasi kung tayo ay mailalagay sa pamumuno ng mga politiko na ang ginagawa ay puro pansariling kapakanan, puro pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala pong mangyayari sa atin. Natutuwa tayo doon sa ginagawa nila pero isipin ninyo, mga kababayan, yung katarantaduhang ginagawa nila, yung mga anomalya. Kaya siguro ganito ang lumalabas sa resulta. O kaya naman, baka itong publiko sa Asia, mga DDS ang interview. Di ba? Kasi ayon din sa ayon to, pakita ko lang sa inyo post ng ng 31 million movement. Ito raw publiko sa Asia ay syempre sabi ng isang DDX survey firm. Ayan daw ay survey firm ng DDS. Itong publiko sa Asia. Kaya naman pinataas nila itong approval at trust rating si Sara Duterte. Kaya mga kababayan, iba't iba ang interpretasyon sa mga lumalabas na trust ratings. Basta, eto mga kababayan, eto mga trust ratings na to, eto ay kumbaga, imahe lang ng pwede mangyari. Pero hindi po tayo magpapakontrol dyan sa imahe na yan. Hindi po tayo magpapakontrol, hindi po, ang desisyon natin, hindi po babase dyan sa nakikita natin o naririnig natin o sa inalalabas ng mga survey firms. Ang desisyon dapat natin ay base doon sa nararamdaman natin at sa kinabukasan natin. Doon nyo tingnan. Huwag nyo titingnan yung kasi sabi ni publiko sa Asia, malaki si Sara, kasi ganito, kasi ganyan. Huwag po. Dapat mag-analyze po tayo sarili natin, mag-isip. Dapat po mag-imbestiga sa sarili natin. Mag-aral po tayo para hindi po tayo mabudol na itong mga to. Magagaling po mambudol na itong mga to Kailangan po natin na mag-isip po tayo maigi para hindi po tayo maloloko. Napaka-importante po ang ating desisyon sa darating na eleksyon kung gusto natin mabago itong ating bansa. Piliin po natin yung nararapat. Alam niyo, isang boto lang tayo. Pero napaka-importante po ng ating boto. Huwag po nating ipagbili. At ang boto na yan ay kayang baguhin ng takbo ng ating buhay at ng ating bansa. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.